ay iyong subukan. Libre to, masusi na pinag-aralan. Ligtas ito sa ating kalusugan. Ligtas to, sa vaccine protektado ka. Lalakas ang iyong resistensya. Huwag nang mangamba para magbalista. Oh, vaccine ay nandito na, panlaban kay corona. Virus na di mo nakikita. Oh, sumunod sa protocol, gumamit ng alcohol, umagwat sa katabi. Pag may symptoms magsasabi. Joy! Oh, Lori, bakit? Aalis na ako. Ngayon pa lang ako makakauwi ng bahay. Biskunaan ako. Sasabay na sana ako sa'yo palabas. Gusto ko na din matulog. Grabe ngayon, no? Punong-puno lahat ng ward. Sobrang daming pasyente. Pakiramdam ko, bibigay ng katawan ko sa pagod at puyat. Idagdag mo pa tong bigat ng PPE. Ay. O siya, sige, dito na lang ako. Ingat ka, ha? Hoy, Joy! Ano ba naman itong nababalitaan namin na sobrang dami daw sa ospital na pinagtatrabahuhan mo gawa niyang COVID-19? Aba, trangkaso lang naman yan. Pinapalala niyo lang ang tawag. Naku, gobyerno nga naman. Oo nga naman, Joy. Pinipirahan niyo lang ang mga tao. Tingnan mo itong si Berting na asawa ko. Wala na ng trabaho dahil dyan sa COVID. Nagsara ang restaurant na pinagtatrabahuhan. Paano na kami ngayon na ba? Aling Marites, walang galang na po pero mali po ang mga paratang ninyo. Seryosong usapin po ang COVID-19 na ito at hindi gawa-gawa lamang. Ugaliin po nating suriin ang ating mga nababalitaan. Umiwas po tayo sa fake news. Sa inyo naman po, Aling Rita, ikinalulungkot ko po ang nangyari pero mayroon naman po mga programa ang gobyerno. Isa na po ang DOLE sa mga ito. Nagbibigay po sila ng ayuda sa mga empleyadong nawalan ng trabaho katulad ni Mang Berting. Totoo ba naman yan, Joy? Sige na nga, makikibalita ako kay Kapitan tungkol dyan sinasabi mo. Oh, Arga, apo. Bakit hindi ka pa kumakain? Naghugas ka na ba ng mga kamay mo? Ayan ang mahigpit na bili ng Nanay Joy mo. Nakapaghugas na ako ng kamay, Lola. Lola, pwede ko po bang intayin si Nanay? Namimiss ko na kasi si Nanay. Simula nang magka-COVID, hindi ko na siya nakakasama sa pag-aral at paglalaro. Hayaan mo. Sasamahan kita magbasa mamaya para matuwa ang Nanay Joy mo. Kailangan kasi sa trabaho bilang nurse ang nanay apo. Kailangan siya ng doktor para magpagaling at maalagaan ang mga pasyente. Naiintindihan mo naman yun, di ba? Opo, Lola. Pasensya na po. Naiintindihan ko po. Oh, hala. Tapusin mo na yung almusal mo para makapag-aral ka na. Nay? Lola, Lolo, andyan na si Nanay. Ay, Jesus ko. Dahan-dahan naman na po. Baka madapa ka. Nay! Nanay Joy! Anika? Anak, miss na miss ka na ni Nanay. Ako din po, Nay. Namimiss ko na po kayo. Pwede po ba akong lumapit? Sorry anak, hindi muna pwede. Hindi natin alam, baka mamaya may virus na pala akong dala. Mahirap kalaban ng COVID-19 anak.
Kailangan ko muna magpalit ng damit at maglinis ng katawan para mayakap na kita, anak. Diba, yun naman ang palaging ginagawa ni nanay pag uuwi dito? Okay po, Nay. Sinusunod ko din po ang mga bilin niyo, Nay. Palagi po akong naguhugas ng kamay o nagsasanitize. Palagi din po akong nagsusuot ng mask. Saka nagdadasal kay Papa Jesus. Ayan, very good naman ang anak ko. Flying kiss nga sa nanay para makapaglinis na ako ng katawan. Okay po, Nay. I love you. I love you din, anak. Pasok ka muna sa kwarto. Joy, anak. Kamusta ka na? Palagi ka mag-iingat dun, ha? Baka naman hindi mo na naaasikaso at naaalagaan ang sarili mo. Ayos lang po ko, Nay. Salamat po sa pag-aalaga ninyo ni tatay kay Anika. Walang problema iyon. Napakalambing na bata ni Anika. Kaya wilig-wili ang tatay lito mo. Salamat po, Tay. Mag-iingat po kayo. Lalo na at senyor na kayong pareho. Hanggat maaari huwag nang lumabas ng bahay. Lagi niyo pong sundin ang mga public health standard na sinasabi ko sa inyo. Kayo po ba'y nabakunahan na? Nabagit ko po sa inyo nung nakaraang linggo. Oo, anak. Nabakunahan na kami ng nanay mo. Kamusta naman po ang pakiramdam niyo? Aba, ay ayos lang naman, anak. Kami ay natutuwa ng tatay mo. Kasi may protection na kami laban sa COVID-19. Itong mga tiya at tiyo mo ay hinihikayat ko na din namang pabakuna. Talaga po, Nay? Mabuti po yan. Sabay-sabay nating proteksyonan ang mga sarili natin laban sa COVID-19. Oh, Joy, andiyan ka na pala. Sabay na tayo. Sige, Lori. Alam mo, Joy, parang hindi na nababagay sa'yo yung pangalan mo. Itong mga huling araw, parang lagi ka nalang malungkot, ah. Nakakalungkot naman kasi ang nangyayari ngayon, Lori. Marami sa mga taong namamatay dahil sa virus. Marami ding mga taong hindi naniniwala sa COVID-19 at patuloy na nagkakalat ng fake news. Sabagay. May punto ka nga naman. Kaya nga dapat nating ipaliwanag sa mga taong health protocols para naman maiwasan ang paglaganap ng virus na ito. Joy, kaya natin to. Magtiwala ka lang. Good morning, Ma'am Belinda. Kamusta na pong pakiramdam ninyo? Nurse Joy, natutuwa akong makita ka. Kinakapos pa din ako ng pag-ingat. Medyo masama pa din ang pakiramdam ko, pero nababawasan naman ito pag nakakakwentuhan kita kahit saglit lang. Natutuwa din akong nakikita kayong nakangiti na, Ma'am. Hayaan nyo, basta magpalakas lang kayo, makakalabas na din kayo dito. Sana nga, Nurse Joy. Gustong gusto ko na makauwi at makasama ang asawa ko. Kami na lang kasi ang magkasama sa bahay. Ang mga anak kasi namin ay parang nakalimot na ata na meron pa silang mga magulang. Naku, Ma'am, wag na kayo mag-isip ng ganyan. Gagaling po kayo at makakasama nyo na din ang asawa nyo. At malay nyo, sa araw na paglabas nyo dito, nasa labas na ang mga anak ninyo at sasalubungin kayo. Sana nga, Iha. Aking ikatutuwa yan. Sana nga. Nay, si Anika po ito. Kamusta po kayo? Sabi ni Lola, pwede na akong tumawag. Ayos naman ako, anak. Kakatapos ko lang sa trabaho. Kayo dyan, kamusta? Ayos naman po, Nanay Superhero. Anong Nanay Superhero? Nakita ko po kasi sa TV na superhero na daw po kayo mga nurse at doktor na tumutulong sa pakikipaglaban sa virus. Saka, hindi po kayo natatakot sa virus. Ang galing niyo, Nay! Ikaw talagang bata ka. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, anak. Hindi naman kailangang matakot. Kasama natin ang Diyos sa pakikipaglaban sa pandemyang ito. Basta sundin lang natin palagi ang tamang protocols. Kahit sino, pwedeng labanan ang virus at pwedeng maging superhero.
Ganun po ba? Pero para po sa akin, ikaw pa din ang nanay superhero ko. O sige na nga, isa na din akong superhero. Makulit ka eh. Nurse Joy? Yes po. Sino po sila? Ako si Jean. Anak ako ni Benilda Rosales. Ganun po ba? Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo, ma'am? Gusto lang namin magpasalamat magkakapatid sa pag-aalaga mo sa nanay namin. Napakalaki ng pagkukulang naming magkakapatid sa kanila ni Papa. Salamat dahil ikaw ang nakasama niya at nakapagpagaan ng loob noong mga panahong malungkot siya. Totoo ngang di biro ang COVID-19. Walang anuman po, Miss Jean. Ginagawa ko lang ang trabaho ko at masaya akong nakatulong ako kay Ma'am Belinda. O sige, aalis na ako, Nurse Joy. Ngayon kasi ang labas ni Mama. Magaling na siya sa COVID-19. Maraming salamat ulit sa iyo. Isasama namin sa aming mga panalangin ng kaligtasan mo, Nurse Joy. Palagi kang mag-iingat, ha? Magandang umaga, Joy. Uuwi ka ba sa inyo? Kamusta na sa ospital na pinagtatrabahuhan mo? Magandang umaga din po, Aling Marites. Maayos naman po sa ospital. Dumarami na rin ang gumagaling sa virus. Natutuwa din ako at maging kayo'y sumusunod sa ating minimum health standards. Naku, oo naman, Joy. Totoo pala ang COVID-19. Dapat kasi di na ako nakikinig dito kay Lolita sa mga chismis na nasasagap niya. Ito nga at palagi na ako naka-face mask at di na ako nakikihalubilo sa maraming tao. Tama yan, Aling Marites. Sa pamamagitan yan, makakatulong kang mapahinto ang pagkalat ng virus. Oo, Joy, makakaasa ka. Sasabihan ko na din ang ating mga kapitbahay. Sige po, Aling Marites. Salamat at mag-ingat kayo palagi. Ngayong panahon ng pandemya, natuto tayong kumonekta sa iba. Natuto tayong magtrabaho ng hindi kagaya ng dati at magmahal ng walang katumbas. Hindi man natin ito inaasahan, basta tayo ay magtulungan, lahat ay makakayanan. Bakit nga ba natin kailangan magpabakuna kontra sa COVID-19? Kasama ang pagsunod sa minimum health standards at BIDA steps, isa din ang pagpapabakuna sa mahalagang paraan upang maprotektahan ang sarili sa pagkakaroon ng malubhang COVID-19. Nakatutulong din ito sa pagpapalakas ng resistensya na maaaring panlaban sa virus. Anong mga maaaring side effect matapos mabakunahan? Ang maaaring side effect ng pagpapabakuna ay ang mga sumusunod. Una na dito, maaaring makaramdam ng pananakit, pamumula, pangangati o pamamaga ng parteng binakunahan. Kasama na din dito ang pagkakaroon ng lagnat, panghihina ng katawan o pananakit ng ulo. Maaari ding makaranas ng pagkahilo, pagtatae o pagduduwal. Kung kayo man ay makaranas ng ganitong mga sintomas, agad kayong sumangkuni sa isang healthcare professional. Ligtas nga ba at epektibo ang bakuna sa COVID-19? Maituturing na ligtas at epektibo ayon sa kasalukuyang ebidensya ang mga COVID-19 vaccines na ibinibigay ng Emergency Use Authorization or EUA ng FDA. Ang EUA ay ang authorization na ibinibigay sa pamamagitan ng risk-based procedure upang masuri ang bakuna o droga na kasalukuyang dinidevelop para magamit sa panahon ng public health emergency of international concern. Ito ay upang mabilis ang akses sa bakuna o droga ayon sa kalidad, kaligtasan at efficacy performance data. Sino naman ang unang mabibigyan ng bakuna? Bibigyang prioridad ng gobyerno ang mga frontline health workers, senior citizens, indigent population at mga uniformed personnel. Sila ang napiling bigyang prioridad sapagkat limitado lamang ang supply ng bakuna, upang sa gayon ay maproteksyonan ang mga trabahong mataas ng exposure sa virus at maipagpatuloy ang kanilang gampanin sa publiko at pribadong sektor. Ang gobyerno ang sasagot sa bayad sa bakuna para sa prioridad na grupo.
Kaya't mga kababayan, sama-sama tayong magpabakuna, proteksyonan ang inyong mga sarili at ang mga mahal natin sa buhay. Res Bakuna, kasangganang bida! Tagay pa! Isang kaon pa tayong alak dyan mga pare. Masyado pang maaga. Paring Kaloy, dalawa lang yan. Tatamaan ka ng alak na yan o tatamaan ka ng anak mo? Tama si paring Undoy. Tumawag na rin si Mrs. Umuwi na raw ako at magpakulo ng luya. Masakit raw ang lalamunan niya at masama raw ang pakiramdam niya eh. Pambihira naman paring Berto. Nagpapalambing lang yan si Mrs. Naku pare, bihira dumain ng sakit ng katawan si Mrs. Lasat ko na to at uuwi na ako. Bukas na lang natin pag-usapan yung plano mong poultry pare ha. Buhay nga naman no. Kapag limitado ang pasada, walang problema kahit mag-inom tayo gabi-gabi. Dahil hindi naman natin kailangan gumising na maaga eh. 5 araw straight na tayong ganito mga pare Mas natatakot na ako sa atay ko kaysa sa COVID. Paring Undoy, mabuti ka nga at may naipapasada ka kahit paano. Magtalang ako. Mula nang malugi ang huling negosyo dahil sa COVID. Nako. Umuwi na tayo at baka kung saan pa mapunta ang usapang ito. Sige na. Sabihin mo kay Tonyo bukas, hindi na siya pwedeng mawala. Parang tinataguan tayo eh. Ilang establishmento nagtigil operasyon. Mga manggagawa di inaasahan ng bakasyon. Mga jeep ay nagtigil pasada, walang transportasyon. Bubuhay sa ayuda at sa kakaunting donasyon. Ako si Kaloy. Ito ang aking kwentong pandemya. Kaloy, gumising ka na dyan. Samahan mo muna ako sa center. Ang agang tumawag ng anak mo. Magpalista na raw ako sa bakuna kontra COVID-19. Ngayon daw ang pagpapalista sa mga senior citizen. Nay, ang tanda at ang hina nyo na. Wala tayong kasiguraduhan kung anong magiging epekto ng bakuna na yan. Kaloy, magtiwala ka naman sa anak mong nurse. Nagpabakuna na mismo ang anak mo sa ospital nung nakaraang linggo. Libre naman yun at para sa lahat. Ay nako, saka na kayo, Nay. Kita nyo, kunting paglalaba, inuubo na kayo. Yan pa kayang epekto ng bakuna. Unahin nyo na muna yung ibang matatanda na makita nyo ang epekto ng bakuna na yan. Teka, saan nyo ba dadalhin yung mga gulay na inuugasan nyo? May nagtayo ng community pantry dyan sa kanto. Dalhin mo nga itong mga ito. At bili ng anak mo na huwag akong lalabas. Nagtatanim ba kayo ng gulay para kainin natin o para ipamigay? Halos lahat ng bumati sa inyo kahapon, nabutan nyo ng upo at sitaw. Sina Undoy at Berto, pinabaunan nyo pa kagabi. Kaloy, ano ka ba anak? Panata ko na ang tumulong dahil sa naranasan nating hirap. Pasasalamat ko yan sa Panginoon na hindi nawalan ng trabaho ang anak mo. Ligtas tayo at nakakakain tayo araw-araw. Sige na. Dadaling ko na ito doon. At huwag nyo na akong pilitin na samahan kayo sa center. Dahil hindi kayo magpapabakuna. Minom ho kayo ng gamot sa ubo. Meron dyan sa kusina. Krisis sa kahirapan, krisis sa kalusugan. Tuloy na kinakaharap sa bayanan. Ano, sino, saan, paano at hanggang kailan? Tanong na gumugulo sa bawat mamamayan. Kaloy, ito ang telepono. Kausapin mo anak mo. Tay, bakit naman hindi nyo sinamahan ng inay sa center? Noong nakarang linggo ko pa sinabi sa inyo na ipalista nyo siya sakaling babakunahan kontra COVID-19 ng lahat ng mga senior citizen. Alam nyo naman Ay, naku Melissa, kung tumawag ka lang para pagalitan ako dyan sa bakuna na yan, paulit-ulit kong sasabihin sa'yo na mahina na ang katawan ng lola mo. At hindi niya kakayanin ang epekto ng bakuna na yan. Ako mismo ay nakakuha na ng unang turok ng bakuna ko dito sa ospital. Pagkatapos ng 28 araw, makukuha ko ng ikalawang turok at makakamit ko na ang proteksyon kontra COVID-19. Teka, inuubo ho bang inay? Kailan pa yan? At bakit inuubo ang inay gayong di naman siya lumalabas?
Huwag niyo sabihin gabi-gabi na naman ang inuman dyan sa bahay. Tay Huwag mo naman. kaming alalahanin dito, anak. Ikaw ang mag-ingat dyan sa trabaho mo sa ospital. Diyan lang naman sa inyo uso ang COVID eh. Tay, hindi ho biro ang COVID. Makinig naman ho kayo sa akin. Anak, salamat nga pala sa binigay mong pangpuhunan. Nag-usap kami ni Berto kagabi. Sa kanya ako bibili ng 50 sisiw. Kagabi? Bali, nag-inuman na naman nga ho kayo. Tay, doble ingat naman ho tayo. Kaya nga ho ko bumukad ng bahay para hindi ko kayo mahawaan ng inay kung sakaling may masagap akong virus dito sa ospital. Huwag ka nga masyadong praning, anak. Maayos kami dito ng lola mo. Basta makinig ho kayo sa akin, Tay. May duty pa ho ako. Ipalista nyo na hong inay sa center para mabakunahan kontra COVID-19. At agapan nyo na rin ho ng gamot ang ubo ng inay. Mamaya na lang ulit ako tatawag. Ay, naku, Nay. Manang-mana sa iyo ang apo nyo. Kaloy, nagpapaalala lang naman ang anak mo. Paulit-ulit na lang ho tayo, Nay. Ilang araw ko na nakakainuman niya mga yan. Ito na nga lang ang libangan namin. Kaloy, wala rin namang sigurong masama kung makikinig tayo. Nanonood ako ng mga balita at marami na rin talagang senior citizen ang nagpabakuna. Ligtas iyon at epektibo, Kaloy. Sayang naman ang proteksyon na makukuha kung sakali. Bahala ka, walang maglalaba para sa iyo pag namatay ako. Marami ang takot sa kalabang hindi nakikita. Kailan ba matatapos itong pandemya? Kaloy, anak. Pagkulo mo nga ako, anak, ng oregano para mawala itong ubo ko. Ngayon lang ako maglalambing at sa'yo, anak. Masama talaga ang pakiramdam ko. Saglit lang, Nay. Itinatawagan lang ho ako. Ay, nasa na ba yung dalawang yun? Mukhang hindi ako sisiputin ngayong gabi ah. Hoy, pare! Mabuti naman dumating ka. Asan si Berto? Paring Kaloy, masamang balita. Nagpositibo daw sa COVID-19 si paring Berto at ang misis niya. Sa ospital silang dalawa ngayon. Tiyak na quarantine tayo ng 14 na araw, pare. Lalo tayong walang buhay nito. Hindi ako makakapasada. Hindi rin makakatanggap ng labada si misis. Pare, mukhang matindi ang ubo ni Aling Virgie ah. Palagi ko'y kailangan malaman ito ng BHW. Lalo na't nagpositibo si paring Berto. Hindi ka ba nag-aalala? Pare, mukhang natuyuan lang ng pawis ang inay. Normal sa kanya yan kapag naglalaba. Minom na rin siya ng gamot at nagpakulo ng oregano. Pare, mukhang hindi na normal yan. Pare, kung ako sa'yo, babalitaan ko ang anak mo tungkol kina paring Berto. Hindi biro ang COVID, pare. Kahit ako, natatakot ako para sa pamilya ko. Ang mga nakasanayang kwentuhan at tawanan. Nagmistulang ugong dahil sa kawalan. Ang dating nakakarindi dahil sa kaingayan. Ngayon tila nakakabingi ang ating katahimikan. Nay! Lumaban kayo, Nay! Lumaban ka! Nay! Nay, lumaban ka! Nay, lumaban ka! Nay, lumaban ka! Nay! Nay! Lumaban ka! Ang araw ay lulubog sa dapit-hapon. Ang bagong bukas ay magbibigay. Sa pagkalunod ay unti-unting aahon. Sa pagkadapa ay muling babaw. Anak, kamusta ka na? Araw-araw kong pinagdarasal na nasa mabuti kang kalagayan. Ako lang ang dapat sisihin sa nangyari sa lola mo. Ako lang. Sana mapatawad niyo ako. Paulit-ulit ko kung sinabi sa inyo na hindi biro ang COVID.
Matanda at mahina ng inay kaya hindi ako magtataka kung hindi niya kinaya ang virus. Hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa inyo na mag-ingat pero hindi kayo nakinig. Kinakailangan pa bang mawala ng inay para seryosohin niyo ang pandemyang ito? Patawad, inay. Patawad, inay, kung sa iyo ay pinagkait ang proteksyong nararapat mong makamit. Bukas ang damdamin kahit pumikit. Pulos ng hangin hindi mapawi ang pait. Patawad, inay. August 28. August 30, lumabas ang resulta. Nakatanggap ako ng tawag nung gabi ng August 30 na nagsasabi na ako nga daw ay nagpositibo sa COVID-19. Una, natakot ako. Hindi para sa virus na di mo nakikita. Huwag ka nang mag-alinlangan, bakuna ay iyong subukan. Libre to, masusi na pinag-aralan, ligtas ito sa ating kalusugan. Naranasan ko ang COVID-19 noong August 2020. Nag-routine swab kami sa office na pinapasukan ko. August 28. August 30, lumabas ang resulta. Nakatanggap ako ng tawag nung gabi ng August 30 na nagsasabi na ako nga daw ay nagpositibo sa COVID-19. Una, natakot ako. Hindi para sa sarili ko, kung hindi para sa pamilya ko. Sa anak ko at saka sa asawa ko. Ako kasi, wala akong nararamdaman noon. Ubo, sipon, lagnat, wala. Kahit anong sintomas, wala. Inisip ko na kapag nahawa ko yung anak ko, yung asawa ko, natatakot ako syempre sa kalusugan nila. Alam ko kasi sa sarili ko na kaya ko, na healthy ako. Natakot din ako sa mga negative na salita mula sa mga tao. Sa mga kapitbahay namin, kalugar namin. Syempre, naapektuhan sila ng sitwasyon ko. Natakot ako sa diskriminasyon na maaari naming maranasan, lalo na ng mag-ama ko. Natakot din ako sa mga negative na salita mula sa mga tao. Sa mga kapitbahay namin, kalugar namin, syempre naapektuhan sila ng sitwasyon ko. Natakot ako sa diskriminasyon na maaari naming maranasan, lalo na ng mag-ama ko. Malaki ang naging epekto sa akin at sa pamilya ko ng COVID-19. Naranasan namin ang diskriminasyon ng mga tao. Pandirian, matakot sa amin at sa pamilya ko. Nandun yung mapagsalita ang asawa ko na hindi kaaya-aya. Siguro sa takot na rin na mahawa sila. Tinigil ko ang pagbabasa sa social media. Doon kasi ako nakakabasa ng mga masasakit na salita, negative na comments at reactions patungkol sa amin. Salamat na rin sa pamilya ko, katrabaho ko, kaibigan, kakilala na nagme-message at nagbibigay ng suporta. Dahil sa kanila, lumalakas ang loob ko. Bilang COVID-19 survivor, na-realize kong napakahalaga ng pagsunod sa health protocol. Napakahalaga na alagaan ng kalusugan dahil hindi lang tayo mismo ang maapektuhan, kung hindi masigit ang mga mahal natin sa buhay na inuuwian natin sa ating mga bahay.
Nagpapasalamat ako sa Diyos na kahit nakaranas ako ng ganito at ng pamilya ko, nakaranas kami ng diskriminasyon, hindi pa rin niya ako binigyan ng malalang sakit. Sa mga pasyenteng nakakaranas ng diskriminasyon ngayon, lakasan niyo lang loob niyo. Pagkunan niyo ng lakas ng loob ang mga mahal niyo sa buhay. Huwag kayong paghinaan ng loob. Ang madilim na araw ay lilipas din. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination!